Yung sa naka-video na? Okay, pre. Okay mga ka-ERSA, so nasa may kamarin tayo ngayon, ano mga ka-ERSA. So, ang history nitong washing machine na ito mga ka-ERSA, yung power supply niya ang may problema. So, ito, tinanggal natin to yung branch chopper niya. And then, ito mga ka-ERSA, power module. Kung gusto nyo bumili, 500 lang yan, yung power module. Pero kung gusto nyo may suporta mga ka-ERSA, tawag nito, meron tayong group sa FB na ERSA, ERSA Repair Tips and Tricks. Kaso may bayad yun mga ka-ERSA. Pero ando doon na lahat ng paano ginagawa yung mga ganitong conversion mga ka-ERSA. Yan, ginagawa namin yung power module. So okay na siya mga ka-ERSA ngayon. Ayan, oh. May power na siya. Kanina wala siyang power. Okay? Thank you and God bless mga ka-ERSA. At kakabit na lang natin ito doon. Iti-test na lang natin. Tapos ito, ayusin pa natin yung wiring nito. Okay? Thank you and God bless. Okay mga ka-ERSA, so nagbabalik tayo, no? So ito, kinabit na natin yung board niya. And then yan, sinet ko siya sa spin. Kasi sa spin mga ka-ERSA, doon lalabas lahat ng error niya. Kung may problema yung water level sensor mo o yung door lock mo, yan. Tip ko lang yan sa inyo, ha, kung paano mag-test. And then, ang pinaka number 1 na babantayan nyo sa lahat, pag once na nagpalit kayo ng board nito, yung water inlet, kuhanan nyo ng resistance yan. Kasi dalawang klase, dalawang type ang ginagamit ng LG na water inlet. Minsan 12 volts, minsan 220 volts. Yan ang tandaan nyo mga ka-ERSA. Kasi minsan yung iba nagkakabit ng board, buo yung board, and then pagsalpak nila, pag power on nila, pag nag-activate yung water inlet, salubong, shorted kasi. So ang mangyayari, dead set na naman yung board. So okay, ang ano nga pala mga ka-ERSA, no, i-remind ko lang uli kayo, meron tayong group nito. Pero lahat ng repair ng ERSA naka-reveal doon, lahat ng tutorial naka-reveal. Pero may bayad yon, hindi libre yon mga ka-ERSA. Okay, kung gusto niyo magpa-member at gusto nyo matutunan yung mga repairs doon na direktang tinuturo, wala nang nakatago doon kasi bayad naman yun. Kailangan kasi natin mag-invest din para hindi lahat ng bagay nakukuha natin ng libre. Yun ang natin dito sa mundo. Okay mga ka-ERSA, so yun lang yung may bibigay ko sa inyong tip pag re-repair ng mga inverter. Thumbs up na natin to, okay na to, assembly na namin to. God bless po.